Gusto nang muling makapiling ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna po yan ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. At live mula sa Iligan City, may Express report si Bril Montalvo. Bril, kamusta ang aktibidad ngayon dyan ni VP Sara at may reaction ba siya doon sa mga nangyayari sa ICC? Ruth, hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon, sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City nang bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Ayon pa kay VP Sara, ang gusto na lang daw niya ay muling makasama at makausap ang ama. Kung matatandaan natin, pinagbawalan ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Sabi rin ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City CFP-RRD. Tanggap na rin umano ng dating Pangulo ang posibilidad na baka sakaling sa loob ng kulungan na siya mamamatay. Pakinggan natin ang sabi ni VP Sara. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home eh. In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay. Ruth, gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni VP Sara kay Attorney Nicholas Kaufman at sa buong defense team ni FP-RRD. Samantala, hindi na rin daw ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong sina Senator Bongo at Bato de la Rosa sa hearing kahapon. Binigyang diin na kasabwat sila ng dating Pangulo sa madugong giyera kontra droga. Nagbigay naman ng payo ang bise sa dalawa. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila na merong alam sa batas ng sa Rome Statute, sa ICC at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Ruth, naghahanda na raw ang legal team ni VP Sara sakaling Gusto ko kasi itanong, yan nga yung issue ng impeachment na endorso na nga kasi yan doon sa House Justice Committee. Kaya kung may reaction ba dyan, itong si VP Sara? Yun nga, Ruth, no, sakaling umanong ipatawag ng Kongreso hinggil sa inihahing impeachment complaint laban sa kanya. Inaasahan na raw niya na magpapaulit-ulit lang ang impeachment hanggang nakaupo siya bilang vice-presidente. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang pag-anunsyo niya ng kandidatura sa 2028 sa impeachment laban sa kanya. Nauna na kasing sinabi ng ilang kongresista na paninindik ito ng bise sa mga mambabatas. Narito ang pahayag ni VP Sara. 23 pa lang, sinimulan na. Inassume na ng lahat na tatakbo akong Pangulo at sinimulan na nila yung pagsira sa pangalan ko. So bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Eh, wala na eh. Nakita nyo, nag-file na ng impeachment last year. Tapos nag-file na naman ng impeachment ngayon. At makita ninyo sa timeline, nagsimula lahat 2023 pa lang sa paninira at sa, ano man tawag niya? Demolition job. Yan, kasi sinabi na to ni VP Sara na last year pa ata may napupusuan na siya na kanyang running mate. Ano? May binanggit ba siya dyan? Sino kaya yan? Ruth, ating ngang panayam kay VP Sara,
Kinumpirma niyang may na-recruit na siyang magiging katandem sa 2028 elections pero tumanggi siyang pangalanan ito para raw maiwasan ang isyu. Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Din siya protektahan dahil baka siya na naman yung aatakihin at sisirain ang pangalan. So, let's protect hindi ko sabihin his or her, their privacy para sila ay makapagdesisyon ng maayos. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Real Montalvo po live mula sa Iligan City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.